This is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. Nila talagang denied to death. Pero ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Umiigting ang tensyon sa Senado matapos ang umano'y tangkang pagpasok ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI sa loob ng mataas na kapulungan noong Huwebes ng gabi. Dahil dito, binansag ni Senator Amy Marcos na Senate siege ang insidente, habang inihayag naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na mistulang under attack ang Senado matapos umano'y makumpirma ang naganap na putukan sa loob ng compound. Pero sa panig ng Malacanang, mariing itinanggi nito na may naganap na pag-atake sa Senado. Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. Samantala, bagamat una nang nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na wala itong iniutos na pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, aminado ang palasyo na maaaring magbago ang sitwasyon depende sa maging desisyon ng Korte Suprema. Ito ay kasunod ng petisyong inihain ng Office of the Solicitor General o OSG sa mataas na hukuman na naglalayong ibasura ang mga mosyon ni De La Rosa at payagan ng pamahalaan na ipaaresto ito habang humaharap sa International Criminal Court. Sa 74-page comment ng OSG na may petsang May 16, tinawag ng mga abogado ng Estado si De La Rosa bilang isang fugitive from justice o takas sa batas na umano'y ginagamit ang sistemang legal upang maiwasan ng ICC arrest warrant. Hinimok din ng OSG ang Korte Suprema na ibasura ang tinawag itong mga purong personal na mosyon ng senador. Iginit pa ng OSG na hanggat hindi isinusuko ni De La Rosa ang kanyang sarili sa mga otoridad, dapat itong ituring na takas sa batas at hindi dapat payagang makahingi ng anumang legal na lunas mula sa mga hukuman. Ang pahayag na ito ng OSG ay bilang tugon sa abiso ng Korte Suprema noong May 13 na humiling sa OSG na magkomento sa desisyon ni De La Rosa para sa restraining order laban sa ICC warrant sa gitna ng mga usapin sa bisa nito sa Pilipinas. Kita-kita po natin kung ano mismo ang binanggit ng OSG. Nabanggit na sa ngayon ay tinuturing na isang pugante itong si Senator Bato de la Rosa. So, napakalaking mensahe po ito nang ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas. Kaugnay naman sa mga haka-hakang posibleng may kinalaman ni Senator Robin Padilla sa umano'y pagkakalabas ni Senator De La Rosa mula sa Senado, nanawagan ng palasyo na imbestigahan ng sino mang maaring lumabag sa batas. So, kung sino dapat na managot dito, kung mayroong mga pagkukulang at may lumabag sa batas, mayroong nagtatakas o nagpapatakas, dapat lang din po tayo mga Pilipino ay maging mapanuri sa mga nagiging aksyon ng ating mga public servants.